ba pero gustong maranasan ang kakaibang pasyalan ngayong Mother's Day? O di kaya naman ay naghahanap ng aesthetic picture-perfect background for your social media feeds? Sagot yan ng isang mall sa Ortigas ngayong weekend. Alamin ang lahat ng kasagutan sa aking ulat. At dahil Mother's Day is just around the corner, inilunsad ng Robinson's Galleria ang isang flower installation dito sa Atrium Department Store sa kolaborasyon nito sa isang renowned florist na si Tiger Lim. Kung hanap nyo ang kakaiba at picture-perfect na pasyalan sa araw ng mga ina, gawing extra special ang treat kay nanay, mami, inay o mama at ipa-experience na ang Summer Flower Festival 2025. Considering this, we prepared well because we want to make sure give everyone a perfect Mother's Day. We have prepared for some fresh flower replacement every like 2 to 3 days, depends, and also some water spray, etc. Yeah, we are prepared well. Para sa naging floral setup, pagbabahagi ni Lim na ang tema at konsepto ay hango sa summer vibe kung saan idinagdag niya ang ilang color trend gaya ng gold elements para sa floor design. Habang ang kolaborasyong ito naman ay coincidence umano ayon kay Lim, kung saan nagkita lamang umano sila ng mall executive sa isang event at nagustuhan nito ang kanyang event setup and the rest is history. Samantala, isa rin itong magandang pagkakataon para ma-enjoy ang shopping with barkada dahil sa aesthetic setup na tampok ang 10,000 fresh flowers kung saan 90% dito ay imported habang 10% naman ang local flowers. Sa naganap na exclusive preview nitong Webes, nagkaroon ng isang workshop ng flower arrangement kung saan itinuro ang mga tamang kombinasyon ng kulay sa pagpili ng bulaklak hanggang sa pag-aaral kung paano mag-snip ng stems sa tamang paraan. Ang 5-day event na ito na inorganisa ng Robinson's Galleria sa Ortigas, Quezon City ay nagsimula nitong May 8 na tatagal hanggang May 14. At para sa mga nagnanais na maka-experience ng isang free floral arrangement workshop sa May 11, 1 p.m. to 6 p.m., limited lamang ito para sa first 50 mall customers na makakapag-present ng minimum single receipt spend of 2,000 pesos. Itatampok sa workshop ang paglalagay ng creative spin sa mga flower vase. Bukod dito ay may libreng photo print din para sa mga 800 pesos minimum single receipt holders simula May 9, 1 p.m. to 4 p.m. at May 10 to 11, 1 p.m. to 5 p.m. At free refreshment drinks naman sa May 10, 1 p.m. to 5 p.m. para sa mga customer na makakapag-spend ng 1,500 pesos minimum single receipt. Ang collaboration floral event na ito ay layong bigyang pagkilala ang pagbibigay buhay ng mga natatanging ina sa mundo gaya ng pagbukadkad ng mga naggagandahang bulaklak sa naturang flower escape area. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naharap naman sa disqualification case si dating Tagbiliran City Bohol Mayor John Gisnel Babayap II kaugnay ng umano'y pangangako ng cash incentives sa mga botante. Nahuli umano sa isang video ang naturang aksyon kaya inireklamo siya ng 5 botante at makukonsiderang vote buying ang naturang aksyon. Si Yap ay kasalukuyang tumatakbo bilang congressman ng 1st District ng Bohol. Nais-paigtingin ng Land Transportation Office o LTO ang mahigpit na pagpapatupad ng speed limit at iba pang safety measures sa lahat ng mga expressway, partikular ang pagpapalakas ng presensya ng mga deputized enforcer. Sa pamamagitan umano ng mga enforcer sa mga expressway, mapipigilan ng overspeeding at susunod sa mga regulasyon ang motorista. Dagdag pa ng ahensya, kailangan din ng aktibong pagmonitor at agarang pagresponde laban sa mga driver na lalabag sa road safety law. Isinagawa ng Bureau of Customs noong April 30, 2025 ang Working Together on the Authorized Economic Operator o AEO Program Stakeholder Awareness Session upang palakasin ang ugnayan sa pribadong sektor at palawakin ang partisipasyon sa makabagong sistema ng kalakalan.
Tinalakay ng mga opisyal ng BOC ang estruktura ng AEO program, mga pamantayan para sa akreditasyon at ang integrasyon ng Super Green Lane members sa ilalim ng bagong balangkas. Kinilala sa pagtitipon ng Nexperia Philippines Incorporated na tumanggap ng pre-screening certificate bilang patunay ng matagumpay na paglahok sa programa at inspirasyon sa iba pang kumpanya na sumali. Hindi naman pinayagan ng Commission on Elections na makapasok ang European Union Election Observation Mission sa mga canvassing or polling areas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, paglabag umano sa batas ang hinihiling ng naturang grupo. Anya, kahit na maglabas ng resolusyon ng COMELEC para sila'y pahintulutan, ay wala itong bisa dahil labag ito sa kasalukuyang umiiral na batas. Susunod sa News Force. US Cardinal Robert Francis Prevost, hinirang na bagong Santo Papa. Pole vault ace AJ Obiena, muling nagbabalik podium. Pinoy immigrant sa Amerika, planong ipa-deport sa Libya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.